Okay, magandang umaga. 11:15 ng umaga ngayong November 5. So, magkakaroon tayo ng mini changes. So, may mga alam pa tayo doon. Pakita ko lang sa inyo itong, hindi ko alam kung ilang days na to. Parang 47 days na olmeti na nakatanim sa lupa. So, kaya ganyan lang siya kaliit kasi unang-una, ang dinidilig ko lang sa kanya is yung mga excess na nutrient solution. At saka hindi naman din ganoon kataba itong lupa namin dito, itong gamit kong lupa dito. Kaya siguro ganyan lang siya kalaki. So, ito yung mga kasabayan niya. Although siya, mas maganda yung exposure niya sa sunlight. Itong mga malalaki nito, ito yung kasabayan niya. Ito naman, medyo hindi maganda exposure sa sunlight katulad ngayon. 11 na, 'di ba? Pero parang banda dito na lang yung naaarawan. Nagbago na yung sunpat. Nung parang mga March, banda dito yung sunpat natin eh. Talagang ito, kaya ito yung pinagawa natin polycarbonate. Pero ngayon, ang napansin ko, ang sunpat natin is nandito na. Medyo nandito na sa likod. So, yun yung isang nakikita kong major problem. Kaya hindi talaga masyadong lumaki yung mga tanim natin dito. Kaya ngayon, yung mga susunod nating itatanim, ayan. Ganito na yung magiging setup. Pag ganito, o kaya pwedeng pahabang ganon, pero tatry ko pa rin parehas kung anong magiging itsura. Kasi ang magiging problema ko, pag ganyan yung setup, wala na akong magiging access dito. Dun sa mga tanim natin dyan, baka mahirapan tayo. Pero gagawa natin ng paraan. Titingnan ko na lang kung ano yung best option ko. At yun yung i-implement natin. Yan. So sa ngayon, ganito lang muna. Hindi ko sure kung lahat pa ganon, yung parang paayon lahat. Or pag ganyan, tsaka pwede siguro yung pag ganyan, tapos isang pag ganon. Titignan ko pa, pero tingnan natin dito. Kunyari ganyan setup. Ayan. So kung ganyang setup, dalawang pahabang ganyan. Kunyari dalawang pahabang ganyan, tapos isang pahigang ganyan. Okay lang din naman. Kasi 'di ba, ang size nito, parang ito dalawa to, isa. Ayan, mga dalawa. Ayan, mga dalawang sukat. Kaso baka kumain ng konting space na gano'n. So bahala na. Tingnan na lang natin. So ginawa ko siyang ganyan. Para instead na, dito kasi talaga medyo malabo na yung araw hanggang mamaya. So, partly shaded na siya. Ito, part na to. So, at least, 66% nung tanim natin is naaarawan pa hanggang siguro mga tanghali, mga alas 2. Pero titingnan ko, obserbahan ko. Pero possible hanggang alas 2. Tsaka, ang gagawin natin, dadagdagan natin ng tanim na pipino. Yan, siguro dyan. Set-upan ko na lang. Para, kasi ito hindi masyadong pina-instorbo ng ibon eh. Ang problema kasi natin dito sa kabila, ini-storbo talaga siyang ibon. Ayan, no. Kaya ang bala ko dito, pag nag-transfer ako, lalagyan ko muna ng net. May net muna siya. For siguro mga 1 week. Naka-net muna siya. Bago natin siya i-expose talaga. And sana hindi na siya pagtripan ng ibon. Although kumonti na rin yung ibon dahil na siguro maingay itong mga banderitas natin dito. Kaya ayan. So ayan, no? Ito 2 weeks pa to eh. 2 weeks pa yan. Hindi ko lang alam kung makakahabol pepper. Ano makahabol. So ito yung Nutri-Hydro. Tapos iba Kiss Solution. So mahirap na silang i-compare sa ngayon. Pero siguro yung ibang okay naman na walang damage na Kiss pwede natin i-compare dito sa Nutri-Hydro. Yung iba kasi, or marami kasi is damage na ng ibon. Kaya hindi na talaga sila agad lalaki. Yan, katulad na itong mga nandito. So, ito yung panibago kong ginawa. Kasi natatagalan ako mag-antay nung mga binabad kong coco peat. Ang ginawa ko, nag-foam muna ako. So, mga 4 days yata to. Parang may foam, tapos moist foam. Tapos nilagyan ko lang sa gilid ng mga buto ng Chinese kangkong. So, titingnan ko kung makaka-grow siya ng ganyan. Pero, bala ko talaga at nakakokopit. Ganyan, no? Ganyan setup. Ito, kada lalagyan mga 2 buto eh. Pero sa palagay ko kaya siguro 3 hanggang 4 na buto. Pero hindi naman kasi lahat tutubo ka agad. Usually, mga 70 to 80% ang germination. Pero okay naman. Ang nagka-problema lang tayo dito kasi nga naaabot siya nung daga dati. Kaya pinutulan natin dito sa gilid para hindi na siya maabot ng daga. Kasi ito ba yung mga excess nating
lettuce na nangat-ngat na rin ng ibon. So ito, ang ginagamit kasi natin ng nutrient solution is yung pinaggamitan natin ng lettuce. And isa pa, di ba maliliit yung tubo nila dito. Hindi ko sure kung pakita. Ayun kita nyo halos parang 1/4 lang na nabawas sa nutrient solution. So ang dami kong excess nutrient solution ngayon. May paggagamitan naman tayo niyan kasi yan, dinidilig ko dun sa ating pepino. Yan, may mga supply pa tayo dito. Yan, pinandidilig ko lang dyan sa mga basils natin, sa tanglad natin, at iba pa. Yan, mga basils natin. So, dito, nag-trim na rin ako ng basil dito. Sobrang taas na kasi. So, nag-trim na ako. So, para magkaroon siya ng sanga. Magsanga siya lalo. Ito, sa palagay ko ito, mga mulberry to, alam mo yung mga pinutol kong mulberry na sanga, tumubo. Palagay ko tumubo, nagkaugat Yan mulberry yan. So, pag tagal-tagal, pag nakita ko nang nag-brown to, ito nag-brown, putulin ulit natin yan dito siguro. Yan, putulin ulit. Tapos susubukan din natin mag-tea ng mga talbos nila. Ayan, ito. Ito masanga na to Katawa to, masanga. Ayan. So, yun lang naman yung mga nangyayari dito. Hindi ko lang to nalagyan ng kung kailan yung date Ito ba? November... Bakit November 11 to? Ano bang date niyan? November 5 ba? November 1 siguro yun, hindi November 11. November 1 siguro yan. Ayan. So ito yung Damong Maria. Ayan, Damong Maria yan. Maganda naman yung tubo. So ayan. Yung diligan lang natin sila. So yun nga, yung problema pag inurong natin dito. Kasi dito talaga nakita nyo naman, maganda yung araw. Actually, gusto kong i-access pa tong pinaka na sa taas, pero wag na lang siguro muna. Dito muna tayo sa gilid. Makipagsiksikan muna tayo dito. So, yung inaasikaso ko rin na parang circulating setup, hindi ko pa maasikaso. Pero meron na tayo. Ito na, naputol ko na. Tsaga-tsagang putol kasi lagaring bakal ginamit ko dito. Ito, nakakatawa pa. Ito lang. Bumili ako ng lagaring pangkahoy kaso masyadong malaki ito. Ito lang pinangtabas ko dyan. So, tiyaga-tiyaga na lang talaga nangyari dito. Pero for experiment pa rin naman natin to. So, itong mga butas, naisip ko, lagyan na lang ng plastic lining to. So, magagamit pa rin natin yan. May plastic lining na. Siguro, lagyan natin lang ng dito. Foam, ito, mga ganang insulation. Para lang hindi mag-reflect yung liwanag at saka mag-create siya ng tawag dito, algae. Ganun na rin sa iba. Pero, maliban dyan, bala ko nga talaga ang pinaka-lining natin is itong mga styro. Para hindi na naman tayo mag-insulation. Styro na para naka-box sila dyan. Tapos yung pinakataas, styro to. Styro, yan. Ganitong styro, bibili siguro tayo pag may budget na yan. Yan yung nakandyan. Tapos, approximately mga 2 inches to. Yung ganito natin, nasa 1 inch yata yung siguro ibaba, yung ilalalim niya 1 inch. So, kailangan lang natin ng 1 inch na tubig dyan para lumapat siya. Parang ganun yung idea. Sa ngayon, idea pa lang kasi wala pa akong maisip kung paano setup gagawin ko. Unang-una sa lahat, namang problema tayo sa light source, sa sunlight. Pero pwede nating i-set up dun sa taas. Ang tanong lang kung aabot yung pump para makaakit yung tubig, tapos magsi-circulating na lang siya. Palagi ko kaya, gawa natin ng paraan. So, ayan. Hindi masyadong maganda yung magiging harvest natin ngayon kasi ang dami nga nang na-damage. Pero palagay ko may ma-harvest pa rin ako. Kasi nung nakaraan, nag-harvest tayo parang 4 or 5 pieces para mabenta ko siya ng 100 pesos. Para at least maka 1/4 kilo man lang yung timbang. Ganun ginawa natin para hindi rin naman lugi yung bumibili sa atin. Malugi man tayo pero parang baliktaya na lang ang mangyayari. So okay lang yon. O lugi man konti lang. Ayan. Ganun talaga. Bawi na lang tayo next harvest nga tulad ng lagi ng sinasabi ko. Pero ito pala, yun kung titingnan natin mas maganda yung tubo ngayon nung sa sa Nutri-Hydro. Ayan, kasi tinitingnan ko kung mayroon bang mga na-damage na dahon kaya bumagal yung tubo nila. Ayun, may mga na-damage pala.
So yun, may mga factors kasi na hindi ko rin makontrol. Kaya hindi natin muna i-compare ngayon. Susunod na lang siguro. Ito. So siset up pa ako ng dalawa siguro dito. Isa pa dito. Ayun yung magiging gagawin natin ngayon. So kailangan ko lang munang i-drain. Ito kasi hindi ko na harvest. Dapat harvest ko na to eh. Kaya medyo namang problema ako kung paano ko gagawin yung setup. Baka doon na lang ako maglagay muna sa dulo ng isa. So 5 sila. Kung 5, 75 heads. So palagay ko pwede na yun. Pagkasyahin ko na lang muna 75 heads tayo muna ngayong darating na harvest. Kasi noong nakaraan 75 din. Pero parang pansin ko mga half lang yung mga harvest talaga natin dyan na pangbenta. So okay na muna yan. Bawi na lang tayo next season. And hopefully makabawi tayo dito sa ating cucumber. So ang bala ko dito sa cucumber natin, yung Japanese cucumber natin, yung snack cucumber, benta natin mga 250 per kilo. So kaya parang 4 na peraso na 50 pesos. Yung mga 3 inch snack cucumber na tinatawag, yung Sengal cucumber nga. Ganun ang gagawin natin. So malapit na yan. Siguro in less than a week mag-ano na tayo dyan, magti-trimming na tayo dyan para hayaan lang natin siyang lumago. Inisip ko kung paano natin papagapangin pag-angat yan sa taas eh. Pero yan, isipan ko na lang pag nangyari na. Pero malamang pwedeng talian natin ng ganun. Yan o, tali. Talian natin. Para makagapang siya. O kaya alambre din. May mga alambre pa naman tayo. Lagyan natin ng alambre dito. Para pagdating sa taas, doon na lang muna siya gagapang-gapang. Bahala na muna siya doon. Pero ititrim-trim pa rin natin. So, ayusin din natin dito. Magdadagdag tayo ng cucumber. Next na tanim ko sa Friday. So, doon na tayo magdadagdag ng cucumber natin. And bukas, transfer tayo. So, yun lang. Yun lang naman yung mga ganap dito. Palagay ko, hindi na rin naman ako mahihirapan magbenta ng lettuce kasi ang dami talaga naghahanap din. Sa ngayon, doon sa produce ko na parang nasa 200 lang per month. Wala pa akong 200 kasi nga ang daming reject, ang daming problem. Pero pag na-prove talaga natin na 200 kulang pa, tsaka tayo mag-increase pa lalo. Isip na lang tayo kung paano tayo makakapag-expand. Pero ang iniisip kong pwesto ay yung nandito. Yung open, yan, may open, hindi talaga siya rooftop, parang natenggang second floor ng isang apartment. So, kung wala pa naman siyang planong lagyan ng second floor, pwede nating rentahan. Hindi ko lang alam kung magkano. Pero kasi, since tenga naman yan, baka pumayag naman siya ng mura lang, kahit pa paano. Tapos, invest na lang tayo ng mga box. Or, kung magiging okay yung ganitong setup, tatlo. Ilan ba to? 1, 2, 3. So, dito 12. Tapos, kaysa 3 yung linya lang siya, baka ito, kayanin pa ng isa dito. Pero parang malabo na yung isa dito. Baka hindi na masyadong tumubo. 12, pwede na siguro yan. Then, bawi na lang tayo dito sa ating mga pipino. Tapos yun, dagdagan natin doon, taniman natin ulit. So, yung mga nilagay kong pang harang na plastic, medyo nasira na, lumutong na kasi. Yan. Ganun yung mangyayari. So, update ko na lang kayo and sana maging okay. And makapag-expand tayo next year. That's it. Thank you very much and see you next update. Bye-bye.